Isang magandang umaga po sa aking mga kapatid sa pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Meron lang tayong reaksyonan mga kapatid patungkol dito sa kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo, kung saan sa paniniwala nila na si Jesus Christ ay isinilang ng Ama before the foundation of the earth. Bago pa gawin ang langit at ang lupa, si Jesucristo ay nandoon na, kung saan ito ay hindi ang ating paniwala bilang mga manampalataya kay Panginoong Jesucristo. So panoorin natin ang video at ating reaksyonan base din sa Biblia. So disclaimer lang na tayo po ay naniniwala na ang Diyos ay iisa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, siya ay nagiging tao dahil sa kanyang misyon na tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan at ipakilala na mayroon lamang tayong isang Diyos na nasa langit. Again, tayo ay naniniwala na mayroon lamang isang Diyos. At ang isang Diyos na yan ay nagkatawang tao. Basahin natin yung sinabi mo sa Mika 5:2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Kung pag-aaralan mo ng maayos ito, kapatid na Joselito, no? Gusto ko basahin uli, tingnan mo sa isa screen, papapansin ko lang sa'yo. Ang nagsasalita rito ay ang Panginoon sa pamamagitan ng hula. Ang sabi sa hula, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin. May panggagalingan yung lalabas sa Bethlehem Ephrata. Lalabas sa akin, sabi ng Panginoon. Ang isa na magpupuno sa Israel. Ang tinutukoy dito si Kristo. Ayun. Kaya, yung lalabas na anak ng Diyos na si Kristo, lalabas mula sa Diyos na Ama. Bakit? Asan ba ang Kristo bago siya nagkatawang tao? Asan ba siya? 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Yung lalabas na anak ng Diyos na si Kristo, lalabas mula sa Diyos. Okay, sa kapatid, no? So, ipinahiwatig niya na ang Ama ay nagkaanak, no? Nagkaanak yung Ama. So, lumabas yung anak before the foundation of the earth. Lumabas na yung anak, pinanganak na ng Ama. So, dito tututulan natin yan mga kapatid. Dahil ang Mika 5:2 ay isang hula po yan, no? Hula pa lang po yan, hindi pa po yan naganap. So, pag-aralan natin yung salitang lalabas sa akin, no? Yun ang sinabi dyan, lalabas mula sa Ama, ayon sa video, sa context. So ano ba yung lalabas sa akin, no? Lalabas sa akin ang isang walang pasimula at walang hanggan. Ang salitang lalabas sa akin ay hindi tumutukoy sa literal na katawan ng Ama, no? Bago palalangin ang mundo. Kung hindi, sa pamagitan niya ay magbubuntis ang isang babae sa Bethlehem, Galatia 4:4. At tawagin siyang Emmanuel, nang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos, no? Kasama natin ang Diyos. Mateo 1:20-23, makikita natin. Sa makatuwid, ang Panginoong Hesus ay ang Ama na nagkatawang tao sa panahon na siya ay ibinuntis ni Maria sa pamamagitan ng Espiritu. Yan ay makikita natin sa 1:18-19 ng Mateo. Kaya yung salitang lalabas sa akin, hindi po yung tumutukoy sa literal na katawan ng Ama, no? So, hindi po yun valid para sa ating mga manampalataya kay Panginoong Jesucristo. Ma, bakit? Asan ba ang Kristo bago siya nagkatawang tao? Asan ba siya? 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Nung umpisa pala, ang bugtong na anak nasa sinapupunan ng Ama. Napupunan ng Ama. So yung Kristo na anak manggagaling sa sinapupunan ng Ama. Maliinan naman natin siya dyan dahil ang salitang sinapupunan, no? Base sa 1:18, ang anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Okay, so pag-aralan natin yung salitang sinapupunan mga kapatid. Ano ba yung salitang sinapupunan? So, tandaan natin na ang Ama ay lalaki, of course, Ama nga eh. So, hindi siya babae. So, ang salitang sinapupunan ng Ama ay isang metaphoric o figurative at hindi literal na sinapupunan o tiyan ng Ama. Sapagkat ang Ama ay walang buto at laman o pisikal na anyo dahil siya ay Espiritu. Yan ang makikita natin yan sa Juan 1:18
pati rin sa Lucas 24:39. Ito ay kalintulad lamang sa salita na sinapupunan ni Abraham, Lucas 16:21-22. So pati sa Biblia may nababanggitin ang salitang sinapupunan ni Abraham. So ibig sabihin, ang salitang sinapupunan ay hindi literal o physical na tiyan ng Ama, no? Ayon sa talata. So dapat rin nating unawain na ang salitang sinapupunan ay katulad lamang sa salitang si Jesus ay nakatayo sa kanan ng Diyos. Gawa 7:55. Subalit, ang salitang kanan ay hindi literal na kanan na kamay ng Diyos, kung hindi kapangyarihan. Yan ay makikita natin sa Marcos 14:62, Lucas 22:69. So, sa madaling salita, ang salitang sinapupunan ay hindi po yan literal na tiyan ng Ama. Dahil ang Ama po ay walang buto at laman, wala siyang katawan, physical na katawan. So, dapat natin tandaan na ang anak na si Jesus ay hindi ipinanganak ng Ama unang lalaki, kung hindi sa isang babae sa itinakdang panahon. Siya ay itinakdang isilang dito sa lupa at ang kanyang pasimula bilang anak ay dito sa lupa. Siya ay ipinanganak ng isang babae at nasa ilalim ng kautusan. Yan ay makikita natin sa Galatia 4:4. So dapat nating tandaan na ang anak, isa lang ang anak na binanggit sa Biblia, no? Maging ito ay sa mga hula at hanggang sa katuparan sa Panginoong Hesukristo. Isa lang ang anak na tinutukoy dito, kung hindi si Hesukristo lamang. So ang anak, ayon sa Galatia 4:4, ang anak ay isinilang ng isang babae, hindi sa isang lalaki. Nasa ilalim ng kautusan, hindi doon sa wala pang kautusan. Tandaan natin, isa lang ang anak. So yung sinasabing nagmula sa Ama o ipinanganak ng Ama, ay hindi po natin pwedeng sangayonan yon batay sa talata ng Galatia 4:4, dahil ang anak, no, ay isinilang ng isang babae. Tuloy natin. Yon. Hindi siya yung Ama. Manggagaling siya sa sinapupunan ng Ama. Patunayan natin sa 6:38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Galing pala siya sa langit eh. Natural, nasa langit ang Ama, nasa sinapupunan siya ng Ama. Sabi niya nung nasa lupa na siya, bumaba ako galing sa langit. Hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Binasa niya ang Juan 6:38, siya ay bumaba mula sa langit. So, ano ba yung salitang bumaba mula sa langit? Of course, being He is the God the Spirit, siya ay ang Diyos na Espiritu, siya yung Ama, bumaba siya mula sa langit. So, ang salitang bumaba ako mula sa langit ay nangangahulugan na siya bilang ang Diyos Ama o si Yahweh ay bumaba o pumarito sa lupa ayon sa mga sulat ni Propeta Isaias. Sa kanyang talata 40 verse 3 o versikulo 3. Sa kanyang talata 40 versikulo 3 na ang katuparan ay si Jesus ayon sa talata ni Mateo 3:3. So si Yahweh ang paparito dito sa lupa. Mateo 3:3 at sa Ezekiel 34:1 hanggang 12 na nagsasaad na siya mismo ang paparito dito sa lupa upang pakainin ang kanyang mga tupa. So bumaba siya mula sa langit, hindi bilang anak bumaba mula sa langit, kundi siya yung Diyos Ama na si Yahweh bumaba mula sa langit. So doon naman sa sinabing kalooban ng nagsugo sa akin, so, may nagsugo, iba yung nagsugo, iba yung sinugo. So dapat nating alamin mga kapatid na ang salitang sinugo ay hindi nangangahulugang nandoon ang anak o nandoon na si Jesus bago pa man siya isinilang ni Maria. Sa 1:1-6 nagsabi na si Juan Bautista ay tao na sinugo ng Diyos. No? Si Juan Bautista ay sinugo ng Diyos. At alam naman natin na si Juan ay hindi nandoon na bago pa man siya isinilang. Sa makatuwid, ang salitang sinugo ay nagpapahiwatig na ang Diyos ang nagtalaga sa anak para sa isang espesyal na layunin. Ang Diyos ay naglatag ng plano, naglagay ng laman sa ganong plano para sa pagganap. At nang ang Ama ay narito na sa lupa, sa pamamagitan ni Kristo, siya ay tatawaging anak ng Diyos. So, yun yung ating reaksyon doon sa Juan 6:38.